Pure fabrication, pure lies. Ganyan inilarawan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga paratang laban sa kanya ni resigned Congressman Saldico sa pagharap niya sa ICI ngayong araw. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Paulo, ano pa ba ang mga sinabi ng presidential son? Corina, 2 oras na humarap sa ICI ang nakababatang Marcos kung saan pinabulaanan niya ang mga aligasyon laban sa kanya ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico na nagkaroon o nag-insert umano siya ng pondo sa 2025 national budget. And pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Pero matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Corina, nauna na ring nagpahiwatig kanina ang presidential son na bagamat nag-request siya at pinagbigyan yung kanyang request for an executive session, ay handa raw siya at binigay niya ang kanyang full consent to the ICI na isa publiko yung kanyang testimonya na na-record kanina during that executive session. Yan ay kung hindi makikita ng ICI na makakasagabal ang mga sinabi ng anak ng Pangulo sa kanilang investigasyon. Inaabangan pa rin natin sa ngayon, Corina, kung sino ang mga nakaschedule na lalabas bukas dito sa ICI at kung sila ay magre-request din ng sarili nilang executive session o ipala-live stream ang kanilang mga testimonya. Corina. So handa na siguro, Paulo, ang ICI na halos lahat na siguro ng susunod mula sa congressman kahapon hanggang kay presidential son Sandro Marcos today na ito ay hindi magiging live. So kumbaga hindi rin makukuha ng publiko yung kanilang hinihingi na transparency. Na para bang tila nag-aabang tayo dito, Corina, kung sino ang mga mambabatas o di kaya resource person na willing na magpa live stream ng kanilang mga testimonya dito. Kasi inaantay din natin minsan on the day itself nalalaman na lamang kung papayagan ba yung kanilang request for an executive session o di kaya sila magsasa publiko ng kanilang testimonya. But just the same ay nakahanda naman yung body ng ICI maging kaming mga nagko-cover dito o ukol sa mga posibleng mangyari. Corina. Si Congressman Roman Romulo ay mayroong sinabing dahilan kung bakit siya humihingi ng executive session. Dahil daw baka ang kanyang mga isisiwalat ay magiging banta sa kanyang buhay. Si Presidential son Sandro Marcos naman ay meron bang binigay na dahilan? Wala naman siyang ibinibigay so far na dahilan at hindi rin natin natanong kanina kung ano ba yung kanyang reason bakit initially he wanted to have an executive session. Pero ang nakakagulat doon ay tila after nung request nga niya for an executive session ay tila biglang naging willing siya. Kumbaga nag-ibang ihip ng hangin at sinabi niya bigla na sige, kung walang hindi naman ma-jeopardize ang investigation ng ICI, edi go, ipalabas natin sa publiko ang aking naging testimonya. So that's a little bit of something na inaalam din natin and we will probably ask from the ICI officers here kung bakit nga ba nauwi sa ganun na initially executive and then biglang willing siyang magpa-public. Diba, syempre, marami kasi nagtatanong sa atin, bakit kaya tila hindi na lang ini-livestream in the first place? Ang kasagutan, aalamin natin sa mga susunod na araw. Corina. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat live mula sa ICI headquarters sa Taguig.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.